13 and 14, Jesus in the books of 1st and 2nd Chronicles. And then in the books of 1st and 2nd Chronicles, Jesus was portrayed and revealed as the Lord niya sa Hebrew Adonai. Alright, that's why pag mayroon ka og Lord kaniadto silang panahon, ang ilang pasabutan na Adonai, meaning ilahang Ginoo, ilahang Lord. And then King over all kings and lords, kings and lords that serve Israel in the entire universe. Kaya daghan man kay nag-serve sa Israel kaniadto nga mga hari, ang uban mga buutan, ang uban mga dili pud buutan. Naging mga leaders no, even sa ato adres sa Pilipinas, na ay mga leaders nga buutan, na apoy dili kaayo, na apoy murag wala lang, na apoy isog yun, minana ba? Nya mo na nga, pero ang Ginoo mas better siya niana, si Jesus mas better siya tanang mga lords and king of kings sa kalibutan. The one whom all authority in heaven and on earth belongs. Alright? And then also through the life of King David and other kings of Israel, Jesus was also revealed as the greatest shepherd. Wow! Shepherd who has the heart, love, and compassion for all of us today. In Him, o bilang sa tuapod, bilang church pod, and through the temple, pinagi sa templo, kay sa gikan pa sa 1 Kings, hangtod sa Chronicles, nagahisgod silang templo. O pinagi sa templo, Jesus was revealed as the chief cornerstone. When you say chief cornerstone mo, ang basis sa foundation, or in other words, pondasyon. Alright? Muna si Jesus sa books of 1st and 2nd Chronicles. 1st Chronicles chapter 29 verse 10 to 12, basahan na nato sa New King James Version. Therefore, when we say therefore, abot pasabutan na, kumbaga sa tanang hitabo o na-experience niya sa iyang kinabuhi, sukad sa sinugdanan until this time. Anyway, ang author sa book of Chronicles was Ezra. Muna, ingon siya, therefore, David blessed the Lord before all the assembly. And David said, blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Verse 11, then followed by his intimate description. Look at this kay si David, makita nato, or ang author niini, si Ezra, makita nimo nga unsa siya ka-intimate niya sa Ginoo kay nasa mga descriptions nga samaan ni. Unsa sumpay na verse 11, yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, and the victory, and the majesty. In other translation, superiority or authority. Mao na ang description sa author sa Book of Chronicle mahitungod sa Ginoo. Sa verse 12, ingon niya sa NLT translation, akong gisagulan, wealth and honor. Look at this. Sa verse 12, wealth and honor come from you alone. So, paminag maayo niya, ang kadato o ang pasidungog gikan ra gyud sa iyaha. Tama ba? Gikan din sa Ginoo. For you rule over everything. Power and might are in your hand and at your discretion. You see discretion sa iyang pagbuot, sa iyang control. People are made great. You see that? So kung naamay mga nilambo, na mga nahimong great, nahimong napataas, nahimong leader, nahimong napasidunggan, ang Ginoo mo ay naghimo ana. Amen ba? Dili silang kaugalingong pagpaningkamot ba? And given strength o siya po ang naghatag o kusog even sa atong kinabuhi karon. And this is one of the greatest prayers in the Old Testament that is all complete, majestic, and filled with adoration, praise, and thanksgiving. And therefore, it reminds us of God's sovereign power, authority, greatness, and superiority over all things in this entire universe. Makita nimo diya sa prayer lang dito kaganina sa ni Ezra, makita nimo nga gina-remind ta nga ang Ginoo, He's a sovereign, He takes control of everything, He has all the authority, great siya, superior siya sa tanang mga butang nga makita nato sa entire universe. Kaning universe bitin dakuan is so huge. Sabot man siguro mo na kay naman mo na may science. Kaning ato ang universe bitin dakua unya kaning atong universe nakapaloob diha ang mga galaxies, billions of galaxies na in the entire universe ang naa. Unya among billions of galaxies, asa nabilong ang 9 planets nasa Milky Way galaxy. You see that? Pero sa Milky Way galaxy, isa lang na siya sa mga billions of galaxies in the entire universe. Can you imagine? Nya ka na 9 planets, dagko kayo na.
Bitin dagkuan ang mga stars, dagko kayo nga. You try to imagine, nakapaloob sa isa ka galaxy, Milky Way galaxy, ug ang Milky Way galaxy nga 999 planets, unya isa lang siya sa billions of galaxies. Imagine. So ing anak ka dako, ing anak ka huge ang universe, pero ang Ginoo mas dako pa na. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah. So siya nagbuhat sa tanan butang. Ug mo ni description ni Ezra, he is great, he is powerful, he is victorious. Hallelujah. Sana ito ang masabtan. And it reminds us na indeed, apart from Jesus, we can do nothing. Kay sovereign good, gamahanan good. Kung atong Ginoo nga si Jesus, apart from Him, we can do nothing. And in fact, ako na nang ginasulti for how many times, we are also nobody without Him. Amen ba? Pag wala ang Ginoo. That's why, yung sa John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing because I am the true vine. I am the true vine. It's a metaphorical statement, and you are the branches, and apart from me as the vine, you cannot bear much fruit. Nya katong fruit nga gisgutan dito, apil na ng mga maayong mga butang sa atong kinabuhi, bisan pa man maka-disciple ka, good Christians, good deeds, ug uban pa, di ta maka-produce og mga maayong mga butang apart from Jesus. Sana ato na masabtan. Ikaduha, it also repudiates all human merit and self-effort. Repudiates mean kanang reject ba? Sa human merit and self-effort works and declares dependence upon God. Meaning, kung naaman ta, kung unsay naa ka nato karon, dili na pinaagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Dili na, ingon ko sa atong prayer time ni Katiting, wa gyud tay gipaningkamutan aron maluwas ta. Wala tay gipaningkamutan aron mahimot ang ingon ani karon. Nga tungod na yun sa grasya sa Ginoo, pinagi kay Jesus sa atong kinabuhi. Sana ato anang masabtan. So ma-remind tayo nga maging dependent sa Ginoo ba, di magsalig sa atong kagalingon. Alright? Kay ang tanan, kung unsay naa sa atong karon, dili na pinaagi sa atong kagalingong paningkamot, kung dili grasya ra gyud na tanan sa Ginoo. Amen ba? Ato bang ginaangkon nga ang tanan nga nasa ato karon grasya ra gyud sa Ginoo. Amen ba? Labi na itong kaluwasan, kay di magita maluwas kung kita lang yun. Gikan sa mga spiritual na mga panalangin, mga material, kung sa'yo nasa tuwa, bunga rin na sa grasya sa Ginoo. Sana ito na masabtan. So muna nga, ma-remind ta sa iyang pagka-sovereign, sa iyang pagka-powerful, nga musalig yun, mo depend kaniya di sa itong kaugalingon. And number 3, it teaches us also humility, pagpaubos, kay watay ikapanghambog, masking gamay, and acknowledging that apart from Him, wa magitay mabuhat. Tama? And also, it teaches us devotion and commitment to God because He is the source and owner of everything. Apil na ato ang kinabuhi karon ug tanan nga naa sa ato karon. And that is why it says in verse 12, na-remember niyo sa verse 12 kanina, wealth and honor comes from Him alone. Amen ba? Wealth and honor comes from Him alone. Klaro yun na. And that's why Apostle Paul reminded Timothy to remind and teach all the believers, particularly those who were on top with regards to their status, kana sa ilang kahimtang ba? Sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19, pawina mo ani. And it says, in the Amplified Version, as for the rich in this present world. So nagi na yung mga dato, no? Kanya dili po rin dautan, mahimong dato po ta. Pero depende sa Ginoo, kaya ang Ginoo may magbuot, kinsa iyang padatuon. Ang Ginoo may muhatag og kaalam aron mudato ang tawo. Kay remember sa verse 12 kaganina, 1 Chronicles, di ba sa itong gibasa, wealth and honor comes from God. So ang Ginoo may naghatag na mahimo og kusog, wisdom, ang Ginoo may naghatag og wealth sa mga tao, ang Ginoo may nagapadato sa mga tao. So ingon si Paul kay Timothy, i-remind ang mga dato ng tanang mga believers. Ingon siya sa 1 Timothy 6:17 to 19, as for the rich in this present world. Alright? So kaway-kaway sa mga dato diha, kasi na mga dato diri, o sa tanan nga mga makita nga video, sa mga dato, o sa tanan viewers nato online, instruct them not to be, sa gisulti diha, instruct them, para sa tanan mga dato ha, instruct them not to be, what? Conceited, sa Bisaya pa, pamati. Alright, and arrogant, mahimong garbuso, mahimong arrogante, nor to set their hope with the uncertainty of riches. Ganong gitawag man ni Pablo og uncertainty of riches. Tungod kay ang tanan mahanaw ra, mawala ra og dili mulungtad hangtod sa langit. In fact, sukad sa una, wa man tay na witness nga mga nangamatay nga
dala nila ang ilang kaptangan o ari-arian. Namo nakita nga katong mga nangamatay na dala nila ilang ari-arian. Sukad sa una, wag tayo na witness ana. Tama ba? Ang uban sa ila giapil sa lungon o giapil og lubong ang bahandi. Na may usay mga kanang ginapalubong sila unya ang ilang mga bahandi, kwarta, ang gold gibutang sa likod, agkasayang ila puslan ila patong gipanghatag sa tuwa. Unta puslan unta to. Pagwapo na to dire. Bitaw, diyan nato makita nga tanan butang diri sa yuta, diri ra gyud sa yuta. Di na siya mo last for eternity. So muna nga ayaw pagsalig sa riches o sa mga bagay-bagay o sa mga material din sa kalibutan kay mahanaw ra sila, they will all vanish. But on God, ingon si Paul diya kay Timothy. Alright? To set their hope on the uncertainty of riches, but on God, not on the uncertainty of riches, but on God, who richly and unceasingly provides us with everything for our enjoyment. Can you imagine? Provides us with everything. Instruct them to do good. Verse 18, to be rich in good works. Oh, you see that? To be rich in good works. To be generous, mahinatagon, willing to share, in this way storing up themselves the enduring riches of a good foundation of the future, for the future, so that they may take hold of what which is truly life. Meaning, ang tinuod nga essence sa kinabuhi, dili lang ang muasenso ta, dili lang ang mudato ta, mudaghan atong mga ari-arian dili sa yuta, di man na siya dautan, pero dili lang ingon ana ang kinabuhi. Sana ato na masabtan, my friend. Do dili man ni dautan tanan, naalang gyud mas higher purpose ang Ginoo, and that is mudato ta sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Amen ba? So sana mo na ato ang unahon nato sa atong priorities, mga mudato ta sa pagbuhat sa iyang kabubuton. O kung unsay makapahimuot kaniya as the source of everything, the owner of everything, sa atong life mismo, sa atong kusog, sa atong kahibalo, o sa tanan nga iyang gipiyal kanato, tanan nga na sa ato karon. Because we are all stewards, we are only stewards. In fact, we are only stewards sa tanan nga sa ato karon. So dapat mahimo pud tang maayong piniyalan sa tanan, sa atong time, sa atong kinabuhi, sa atong lawas, gamiton para sa kalipay o himaya sa Ginoo, dili aron mahimong instrumento sa kalaway, kasalanan o uban pang mga dili maayong mga butang, in which we are already redeemed and saved for. Kay giluwas ta man tas Ginoo niini. Romans chapter 6 verses 12 to 16, sa gisulti sa NIV translation, do not let sin control the way you live. Alright? Yung pasuban ba, mga naga-preach the grace, wala na naga-wali, wala na naga-emphasize of sin. Of course, wala na ito gina-emphasize ang sala. Ang atong emphasis dere is ang grasya. Ano ato mang i-emphasize ang sala, nga gi-redeem naman taana. Di palo? Amen ba? Gipasaylo naman taana. And the Bible says sa book of Hebrews, and God will remember your sins no more. Klaro man na. That's why sa New Covenant of Grace, ang emphasis is grace. Alright? Forgiveness, our new identity in Christ, not sin anymore. Pero of course, ato gyapon mabanggit, ato yun sila nga wala to ginatudlo eh. Pero di nato gina-emphasize kay giredeem naman ta ana. Gina-remind lang ta. Alright? Sana to na masabtan. So, pagdating sa atong kinabuhi bilang mga under sa New Covenant of Grace, mga nangaluwas na, do not let sin control the way you live. Dili naman yun, kay dili naman ang mga atong master, si Jesus naman. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become instrument of evil to serve sin. So, klaro yun na, very practical, diretso pagkasulti. Ayaw ihatag ang imong lawas, yung mahimong instrumento to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now dead spiritually, pero na-alive naman ta because of Jesus, Ephesians chapter 2 na. But now you have new, what? New life, bagong kinabuhi. Pero, of course, ang bagong kinabuhi, it takes time. It's a process. Dili sa lang kaana ba? Sana ito na nasabtan. Kanya mo bitaw na, last Sunday, ingon ko sa inyo ha, sa ito ang celebration, sa itong resurrection Sunday, muna usahay, we have to learn to be patient, we have to learn to be gracious to one another, tungod kay naghihapon ta sa itong tawhanon nga kaning atong lawas, wa pa nag-iilisan og incorruptible body, wa pa gi-glorify. That's why naya pa yung mga times nasipya ta.
Alright, but it doesn't mean nawala na itong pagkaanak sa Ginoo. That's why mag-remind na lang yun sa usag-usa, maging gracious lang yun kay ang pagbago, it's a process. Pero gitaro na gideclare na sa Ginoo nga you have new life. Amen ba? Ato na lang ng lakwan diya kang Kristo. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God, para sa himaya sa Ginoo. Mo po na number one reason nga nung nag-exist na diri sa kalibutan. Alright? Sana ato nang masabtan, my friend. Nya pag-abot sa verse 15 and 16, ang gisulti ni Pablo diha, verse 14, sin is no longer your master. O klaro man. Tungod kay ato ang bagong master si Jesus na. For you no longer live under the requirements of the law. Klaro ginaha sa mga requirements of the law, perfect obedience, perfect righteousness, perfect holiness, that none of us wala gyud, no? Kita tanan wala gyud taana. That's why si Jesus may nag-fulfill sa balaod, Matthew chapter 5 verse 17. Nya di na ta under ano requirements of the law, demands of the law kay gi-fulfill naman ni Jesus. Instead, you live under the freedom of what? God's hallelujah. Palapakan na ito ang Ginoo. Sana ito na masabtan. Sin is no longer our master today, but Christ, because we are now under the new covenant of grace. Sana ito nang masabtan. Alright, napaabot sa verse 15 and 16. Gisulti ni Apostol Pablo dito, gi-answer niya ang question kung magpadayon pa ba o pagpakasala tungod kay under na sa grasya. Kung siya gisulti niya sa verse 15 and 16, sa verse 16, of course not. Na mga panahon na masipyat ta, pero di na ta mo padayon. Dili na ta nga kanabang murag gina-enjoy gihapon nato ba. So sana ato na masabtan. Alright? And the book of 1st and 2nd Chronicles were also written by Israel. Yun na ako ito niagi. Then later, in the last portion, finished by Nehemiah. So, duha ang writer sa 1st and 2nd Chronicles, Ezra, and then the second one is Nehemiah. The first book was a story of redemption of the Israelites people who believed in God. Maunang naagyo di ay kaluwasan sa mga tao nga mutuo sa Ginoo. Amen ba? O kinahanglan, yan ang importante ng pagtuo ba? And this story of redemption is a picture, is a type that points to Jesus as the presence of God in bodily or human form. Nganong gitawag man siya Jesus as the presence of God, si Jesus as the presence of God in the bodily or human form. Kay nagkatawang tao ang Diyos, pinaagi kay Jesus. But of course, we don't agree with those teaching that there is only one person in the Godhead. Alright, kanang oneness na doktrina ha, dili tana. Because we believe that sa triune God revealed Himself in three distinct persons. Lahi-lahi yun sila. Do you follow? So, dili tana, di ta mo adhere anang teaching sa uban nga oneness. Nga isa lang ka persona and then tulo sila, Father, Son, and the Holy Spirit, nga isa ka persona. Dili yun tana. Kaya sa to ang pagsabot o gi-reveal sa Biblia, distinct persons yun na siya. Lahi ang Amahan, lahi ang Anak, lahi ang Holy Spirit. Alright, example, ang Amahan mo ay nagpadala, tama? Ang Amahan, ang gipadala si Jesus. O niya si Jesus after ascension sa John chapter 14, nibalik siya sa langit niya, and He seated at the right hand of the Father. Today, asa naman sa karon? He seated at the right hand of the Father. Niya, duha na sila dito. Alright? O niya, kinsay nipuli sa iya karon? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, dahil po nga persona kay naaman siya dali. Di ba na sila nagkuhan dito? So dita mo adhere anang kanabitaw isa lang ka persona kay klaro man nga ang Amahan lahi, si Jesus lahi, ug ang Holy Spirit lahi. Amen ba? Sana ato anang masabtan. And muna ay foundation sa Christianity, although medyo it requires a lot of study pa, pero sa simpleng pamaagi niya, in fact si Billy Graham ingon siya antod na lang daw namatay siya, padulungan na siya mamatay, wala niya matungkad na, pero nituo lang siya. Ang ilang gibot, nituo ko because mo man ay gi-reveal sa Ginoo sa iyang kaugalingon. So mo pud na kita, nituo ta kay mo na pamaagis pag-reveal sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Sana to na masabtan. Alright? So, ang Ginoo nagkatawang tao, si Jesus ba? Ginoo man siya from the very beginning, nagkatawang tao. The one who tabernacled or indwelt among us. Makita na sa John chapter 1 verse 14 nga gikan pagka Dios na tawo unya ni indwelt among us or tabernacled. Muna yang
sa term sa Old Testament, and then or indwelt among us. In other words, Jesus reconnected and reconciled us back to God the Father, so that in Him or through Him we can meet God. Oh, you see that? We can pray to Him, we can have fellowship with God, and establish mutual relationship with God, and we can be made right, holy, and righteous before God. No, tungod ana yung pag-anhi na nakadawat ta, naka-experience ni mga butangan, nakaampo ta, naka-fellowship ta sa Ginoo, naka-establish ta mutual relationship. Mutual means kana bang give and take, makadul ta sa Ginoo, siya pod maka-minister sa tua, and then maka-istorya ta sa iya, siya pod maka-istorya sa tua. Mutual relationship. And we can be made right, holy, and righteous. Muna na ato ang katayuan karon, identity under the new covenant of grace, because of the holy, righteous nature of Jesus that was imparted, imputed in us because of our faith in Him. Makita na sa 1 Corinthians chapter 5, verse 21. Klaro yun na. So very clear na ang righteousness is a gift. Listen carefully. Righteousness is a gift. Kaya usahay kaning naamang ko yung mga nag-emphasize, nagatudlo nga ang righteousness, paningkamutan yun na to ba? Paningkamuti aron mahimo kang matarong. No, my friend, it's a gift. Alright? Righteousness is a gift. Kaya kita by nature di magita righteous, pero gihatag na sa tua ang righteousness. Righteousness is a gift tungod kay ang righteous si Jesus, from one person si Jesus who is righteous, who is holy by nature, and because of our faith in Him, that's why ang iyang pagkahuli, ang pagka-righteous na impart sa tua. And that's why today we are holy and righteous before God because of Jesus. Amen ba? Sana ito na masabtan. Dili na nga, gipaningkamutan ni mo maayo. From God who is gracious, gikan yun na sa Ginoo nga gracious, not a self-effort work or personal performance. Unsay purpose nga nung gina-emphasize nato? Gina-emphasize sa Ginoo nga it's a gift, not self-effort, so that none of us can boast. Walay makapang hinambog ka nato nga ako ani gipaningkamutan mo nang matarong ko tubangan sa Ginoo karon, holy ko tubangan sa Ginoo karon, kay buutan ko, maayo ko, ako ani gi-perform, ako ani gipaningkamutan. Dili na yun ana. Sana ito nang masabtan. And that's the message of the law, paningkamutan. Pero ang message sa grasya, wa gyud masking gamay ni katiting pagpaningkamot gikan sa tuwa kay naningkamot si Jesus. Amen ba? Palapakan na to ang Ginoo. Sana ito na masabtan. Kay si Jesus mo naningkamot para sa tuntanan. That's the message of grace. Sana ito na masabtan, my friend. Alright? Kay si Jesus mo naghago. Ya tungod siyang sakripisyo sa cross, kamatayon and resurrection, ug mo na nangaluwas ka ug under na ta karon sa new covenant of grace. In the second book also that in the second book the emphasis is on the completion of the temple. Okay? Dili na punta sa templo. During the reign of King Solomon, nasabtan nato last meeting, last Sunday, kung ma-remember pa ninyo nga si King Solomon is also a picture or type of Jesus. And Jesus as the wisdom of God. Kasi Jesus mo may wisdom sa Ginoo. Og mo na iyang gina-picture ni King Solomon po. And that's the reason why King Solomon finished the temple, because he has all the wisdom from God. Og mo nang natiwas niya ang templo kay na siya'y kaalam gikan sa Ginoo. Kay wala magitay mabuhat masking gamay apart from the wisdom of God. Chokma na in Hebrew, chokma in Hebrew, Sophia in Greek, of God who is Jesus. In other words, sa tanan nato mga ginabuhat o buhaton pa apart from Jesus, wa gyud tay ma-accomplish, wa tay ma-achieve, wa tay mahimong, wala gyud mahimong successful kanato. Sana ato anang masabtan. So my friend, mga estudyante nga makadungog nini makita ani nga video sa atong tanan dinhi karon, wala gyud mo asenso sa tua, wala gyud maka-accomplish, wa gyud tay ma-accomplish, wala tay ma-achieve sa atong kinabuhi apart from Jesus. Klaro yun na. Amen ba? So sa tanan nato mga tinguha, sa tanan nato mga pangandoy sa kinabuhi, sa pag-eskwela, sa pagpanarbaho, kanunay yun nato iuban si Jesus. Amen ba? Sana ato na nasabtan kay nakasabot yung tanana nga apart from Jesus, the wisdom of God, wa gyud mahimong successful nato. Ingon ana kay importante ang presensya ni Jesus sa atong kinabuhi o sa tanang mga tawo diri sa kalibutan. Sana uban nga mga wa pay Jesus masabtan nila ni. Kay nga na kay importante ang nay Jesus sa kinabuhi. Today, under the new covenant of grace, the significance of this temple built by King Solomon
is far beyond the literal sense of the building. In fact, wala na gani ni karon kay ang building nga gibuhat ni King Solomon sa una dilapidated na nya, wala na karon. Right? Dili na, pero although ilang gi-preserve ang mga relics o ang lugar kung asa siya gitukod kaniadto sa Israel, pero ang templo gyud wa na gyud kay dugay naman to. Pila na ka tuig ang nilabay. Alright? So, unsa may significance anang templo nga gibuhat ni King Solomon sa atong time karon under the new covenant of grace? Because today, paminog maayo, today in Christ as the mediator of the new covenant, Hebrews chapter 9 verse 15 na makita, the temple is not the literal building anymore. Di palo? The building is not the literal building anymore. The temple is not the literal building anymore, but the temple is us believers or the church. Palapakan na to ang Ginoo. Sana ito ang nasabtan. Hallelujah. Mo na yung significance karon. Ang church means ecclesia in Greek, which means the group of believers of Jesus saved by grace. Ephesians chapter 2, verse 4 to 9. Where God lives and dwells in us through the Holy Spirit. John 14, 18, 14 to 15, and 26. Romans chapter 8, verse 26. Daghang pang mga verses. Alright? Na muna na karon ang templo karon dili na tong templo nga literal nga gibuhat ni King Solomon, but the temple is us. Because we are now the temple of God through the Holy Spirit. Amen ba? Sana ato anang masabtan. So ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 sa NLT translation, sa gisulti niya, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? O klaro kayo ha? Ang atong lawas templo sa Holy Spirit. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Nya gipangutanan ni sila ni Paul because they don't realize it. Muna nautana, kung mapansin ninyo, don't you realize, o ba ninyo na-realize nga inyong lawas, templo na sa Ginoo karon pinagi sa Holy Spirit who lives in you. So nagpuyo na gini sa tua. So munang dili ta paminag maayo, my friend, dili ta mo adhere anang teachings nga ang Holy Spirit naga-depart sa tua ha. Laro na to, naga-depart. Ang Holy Spirit muhawa pa, pwede muhawa. Kanya ang Holy Spirit tawagon, come Holy Spirit, kamurag layo kayo siya. No, dili my friend. Because the Holy Spirit, the Bible says very clear, the Holy Spirit is now living and indwelling inside of you. Amen ba? Sana nyo na masabtan. It's a matter of recognition and acknowledgement na siya nga, imo lang i-recognize, i-acknowledge iyang presence within you. And that's why, nautana si Apostle Paul sa ilaha nga, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Gipangutana naman niya sila. Tungod kay nakita ni Paul, nga nila na-realize na. So it's a matter of recognition and acknowledgement na my friend. So kamo po sa atong tanan karon o sa tanan makita ani nga video, God is in you already. God is dwelling in you through the Holy Spirit. Amen ba? Sana ito na masabtan. Kung dili na tinuod na muhawa ang Holy Spirit, masipya ta, muhawa ang Holy Spirit, di na tinuod. Ma-quench siya, usay masadlaw siya every time labinag masipyat ta, di nato siya i-acknowledge, di nato siya i-recognize, masad siya pero it doesn't mean i-depart siya sa atong kinasuluran. Amen ba? Kaya ang mga believers nga nanadiya kang Kristo, God already indwelt in Him through the Holy Spirit. Sana ito na masabtan. So kanunay nato na i-recognize mo bitaw na usahay karon makapasensya na ta. Sa una wa man tay pasensya kayo, pero karon makapasensya na ta. Sa una ganahan kita mabuhat og mga butang nga dili maayo. Ganahan kita makig pagbagloy diya sa mga tao diya, makigsamog sa ilaha, makig-away ang mga tao diya. Di ta maulaw kay natural man sa ato sa una kay wa man tay espiritu sa Ginoo, pero karon nga natay Holy Spirit maulaw na ta, na natay pagtimpi. Amen ba? Fruit of the Holy Spirit man, Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit timailhan nga nanata diya sa Ginoo kay nanamay mugawas nga manifestation sa bunga sa Holy Spirit. Oh, sa una, grabe mo kumutambay sa una, disco dito, disco dire. Nya, mainan pa mi sa una og mga ayaw matulog sa gabi. Kay di mi gid matulog og gabi. Kadlaw na may matulog kay mo disco pa man mi. Disco ana magsila nagtambay sa posting nga nahihayag. Ito ba, di ba? Posting nga nahihanak. Suga. Di man nagtambay diya. Nya, dugay kami muli sa una. Remember na ako sa ito. Muha na akong papa. Mo-duty siya. Nya, hapiton ko niya. Mga alas 11. Mga gabi man siya. Hapit siya dito. Oh, ba't na?
Tuyok lang po ko, ana. Sabi na sa ulit ako, tuyok lang po ito, ana. Pasi na siya, ana ko, tuyok. Tuyok lang po, balik. Kanya, pagkadlawon, dito raw, hapa na ko ito sa salog sa balay, kuhan kay kadlawon naman nakauli. Muna, inan ni sa unang ayaw. Pero sa una itong panahon, natural na po ito sa mga sa una, kaya waman tayo Espiritus Ginoo. Pero karon di natana, amen ba? Nga naman tayo Espiritu sa Ginoo, na may pagpugong sa kagalingon, na may self-control. Unya, makadetermine naman taon sa tama o mali, kaya ang Holy Spirit naman sa itong kinasuluran. Di ba pala? Sana ito anang masabtan. Muna kalainan nato karon kaya ang Holy Spirit na sa atong kinasuluran. Sana ito anang masabtan. Who lives in you, klaro, who lives in you and was given to you by God. Klaro, anak? You do not belong to yourself anymore, but you belong to God karon. Amen ba? Sana ito anang masabtan. Klaro man diyaw, ano man tayo idungag diyaw? Klaro man, di na makilala, ilisan. Naaman diya, He lives in you and given to you by God. Klaro kayo. So sana ato anang na-realize mga igsuon. Also in Ephesians chapter basahan sa ito sa verse 20 pa dahil you not belong to yourself, verse 20, for God bought you with a price, with high price, kaya ang nibayad ba si Jesus, nahimo siyang payment para sa tuntanan dito sa cross. So you must honor God with your body. Honor God with your body. Paano man na mahitabo na we honor God with our body? Kung sa may nasa atong lawas, gikan sa atong talampakan hangtod sa atong ulo, muna part sa atong lawas, tanan. So honor God with your body. Honor God with your mouth. Honor God with your eyes. Honor God with your ears. Paano man i-honor ang Ginoo pinagi sa ears? Munang pag naay mga times, opportunity nga makapaminaw ta, makapamalandong ta kanunay sa Ginoo, i-avail yun na tong ears. Amen ba? Minaw gyud tas mga instruction sa Ginoo. Unya, nakoy tip sa inyo ha, every time makadungog mo mga preaching of grace, you take heed. Paminaw mo. Ako, ako'y lain ginapaminaw mga preachings of grace ra, mga messages of grace ra. Kay pag makadungog ka grasya lahi ang kuan, ang message gani sa grasya lahi na ay inside bagikan sa sulod hugot nya mugawas. Amen ba? Kamo hearers of grace no, ma-determine man ninyo. Sana inyo na masabtan. So i-avail ang dalunggan kay honor God with your body good. Ang ato mga bakba, that's why punggan nato kay usay sa mga bakba sa atong tang di ata makasala kanunay sa Ginoo. Tama ba? Honor God with your body, no? With your body, tanan. Lawas nimo tiil, mo di ka sige patang laag-laag. So batanon ka kaya mga tiil ganito nes paglaag-laag na. Paglaag sa tamang pamaagi, dili nang laag-laag nga kalas-kalas og kwarta, kalas-kalas og balon, unya ma-risk pa inyong kinabuhi diha. Labi na itong mga nalaagan nga di mananghid o ginikanan, matingala na lang nga nanawag, asa man ka, nalapod di sa kuan, Samal Island, uy, Samal, nabot mga Samal, mga nanghid. Ana ba? So I hope nyo na masabtan. Honor God with your body, ma-practical man po na, di ba? Tanan. I-honor ang Ginoo. Physically, sa nang aspetos kinabuhi kay ang issue sa Corinthian Church sa una, munang gisulti ni Paul, immorality, indecency, and indifference. So, manang indifferent. Kanabitang murag, lahit ka ba? Murag, matingala mga tao, nga siya, siya mga lahit mo kiniyahang. Lahit mo niyahang kuan, lahit mo kayo iyahang lifestyle. Kaya ang lifestyle, murag, di man maayo. Inana ba? So, sana ito anang masabtan, my friend. Also, in Ephesians chapter 2, verse 20 to 21, together, ang context, ang church, no? Church ang gisgutan din eh. We are His house, we are family, we are His household, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone. Muna ganina, because Jesus was revealed in the book of 1st and 2nd Chronicles as the cornerstone or the chief cornerstone. And when you say cornerstone, the keystone, the basis of the foundation is Christ Jesus. So ang cornerstone is Jesus Christ Himself, and we are carefully joined together in Him. We are joined together in Him. We are now in Him spiritually, becoming a holy temple. O you see that? Kitang tanan nga naiusa na kay Kristo, nahimot ang holy temple. Di ba palo? Nahimo lang holy temple sa Greek is naos. Can you say the word naos? Both pasabot, house of deity. Anong naos diya? House of deity, panimalay sa Diyos. O you see that?
So ikaw karon, ikaw ang panimalay sa Dios. That's why you are holy, you are righteous before the Father, before God, because ikaw atong lawas panimalay ni sa Dios mismo through the Holy Spirit. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Alright, klaro kay na diha. Now, before I close, before ko mag-end, I just want to end this message with this question. Importante kayo ni nga ato ang masabtan karon. Now, ang pangutana, what are the advantages of being indwelt? Okay, practical niya siya, paminag maayo. Unsay mga advantages of being indwelt by God through the Holy Spirit? Unsa may mga advantages ato karon kay naman tay Holy Spirit? Number one, companion. Alright? Naatay, unsa man ang companion? Naatay kauban every second, every minute, every hour, every day, wherever we go. Nakay kauban, palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Dili ka maginusara sa imong laro, sa imong kinabuhi. Dili ka maginusara sa imong pangandoy. Dili ka maginusara habang ga-eskwela ka, gatrabaho ka, habang gakabot mo sa inyong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Nakay kauban kanunay ang Holy Spirit. Amen ba? Sana inyo na masabtan-sabtang gabiyahe ka, samtang gamotor ka, nagadrive ka, nakay kauban kanunay. Palapakan nato sa mga Ginoo. Hallelujah. Nakay companion nga gamhanan. Imagine that. Ang kauban nimo gamhanan Dios nasa imong kinasuluran. Sana to na masabtan. That's why una ko pag ma-realize nato ni masabtan nato ni mausab ang dagan sa atong pagkinabuhi. Amen ba? Mausab ang dagan sa atong kinaiya imbis na talawan ka ita sa una karon mas maisugon ta nganuman knowing that we have a companion, a powerful companion through the Holy Spirit. Amen ba? Masabtan. Makita na sa John chapter 14. That's why sa John chapter 14 verse 18 it says so that you will not become an orphan. Kanang orphan, mga biniyaan, giabandona nga mga bata. And that's why ang Holy Spirit will live inside of you. Aron dili ka mahimong orphan, dili ka mahimong abandona, dili ka murag gibiyaan ka. Sige, pinabiyaan ta, di ba? Munang wala ka gibiyaan, nakay kanunay kauban ang Ginoo. Sana inyo na masabtan, ma-realize nato na tanan karon. Hallelujah. Alright? Unya, secondly, unsay na diha? Second, protection, which is unlimited, knowing that God's presence is in us and forever with us. Romans chapter 8, verse 31. Hallelujah. Who shall be against you if God is for you, if God is with you. Amen ba? Ay, makalupid kanyo. Why makapildi kanyo? Palapakan na to ang Ginoo. Sana ito na magsabtan. Tungod kay ang Ginoo na kanunay mag-uban kaninyo. Remember, katong mga naging tuig, ato ano na emphasize diri sa book of Psalms 91, sa 13 and 14, even yung mga angels iyang ginapadala just to be with us, just to protect us. Ug mo na ato ang protection karon in Christ Jesus under the new covenant of grace, kay ang protection sa Ginoo consistent naa sa atong tanan. Amen ba? Kana ato na masabtan. Unang pag mag-drive ko, kay nakasabot ko ani, na siya ang akong level of confidence nilahi. Not level of confidence nga murag naging pamati ka kay maay ka mo drive. No. But confidence ba nga, Lord, I know gikan diri sa balay hantod sa trabahoan makaabot ko nga safe and sound dito. Pag uli na ako safe and sound gihapon ko because I know you are with me and in me. Amen ba? Sana to na masabtan na kay kauban Holy Spirit. Ug ang Ginoo sa imo, kauban nimo pinagi sa Holy Spirit. And remember, He is also omnipresent. His presence is everywhere. Kanunay naa siya. Sana ito anang ma-realize. Ingon ana ang ingana kahayahay ang kinabuhi under the new covenant of grace in Christ Jesus. Para na to ang Ginoo. Muna imong kinabuhi karon, my friend. Muna imong kinabuhi. Sana inyuhan ang masabtan. Dili kay conviction. Natay conviction kay ang Holy Spirit nasa to ang kinasuluran. The Holy Spirit will always remind and prompt us every time we are confronted with such a situation that we need to stand by what is good or what is bad and what is true and what is false. Nabilag ka na bitang mabutang ka sa situation, mga kinahanglan ta mo desisyon kung unsa ang tama, unsa ang mali. Ang Holy Spirit will convict us. Amen ba? Paspasa nato, number 4, na ay education food. For He Himself will teach us all the things appertaining to grace, godliness, and spiritual growth. John chapter 14 verse 26 na He will teach us all things. The Holy Spirit that will live, that are now living inside of us will teach us all things. So John 14:26. Klaro yun na. O, can you imagine, kitang tanan nga nadya kang Kristo, natay educator, amen ba? Natay perfect teacher.
ang Holy Spirit. Number 5, aside from companion, protection, conviction, education, napon tayo, provision not only for our needs but also for personal power and victory against our enemies, ang devil and his demonic forces over sin and challenges sa atong Christian nga kinabuhi na ay provision nga gahom ang Ginoo. Palapakan nato siya. Hallelujah! Saan ato na masabtan? Alright? Dili lang even mga material nga mga butang, but power good, personal power and victory against the devil, against sin, against the challenges sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay siya mismo ang nagkinabuhi, pinaagi sa atong life. Galatians chapter 2 verse 20, basaw na nato. So that it is no longer I who live, ingon si Apostle Paul, but it is Christ who lives in me. O nagkinabuhi sa ato karon, dili na kita mismo, pero si Jesus ang nagkinabuhi sa atong kinasuluran. And that's why siya ang ato ang tinuod nga doer, performer, producer sa atong kinabuhi. Unya naka-perform ta, naka-alagad ta tungod kay siya mismo ang nagkinabuhi, pinaagi sa ato ang mga lawas. Amen ba? Nakaalagad ta, nakasimba ta, nakapipod ta, nakahatag ta, tanan. Tungod kay si Jesus mo yung nagkinabuhi, pinagi sa atong kinabuhi. Amen ba? Sana ato na masabtan. Huwag mo bitaw na kung siya ang nagkinabuhi sa atong kinasuluran, wala gitay kapanghambog. That's the message of grace. Amen ba? It will always lead us to Jesus. Sana ato anang masabtan, who loved us and gave His life for us. Wow! Hallelujah! Sana ato nang masabtan, my friend. Number 6, aside from companion, protection, conviction, education, provision, napo tayo assurance of our salvation because the Holy Spirit is the seal, ang silyo sa atong kaluwasan and witness of our eternal life that we have received by faith in Jesus. Na nakasabot na punta ng eternal life is from the Greek word ayunaia zoe, which means a life that God has given and it is forever. So klaro nga atong nadawat nga kaluwasan forever na o forever siya tungod kay ang Holy Spirit may itong silyo o witness ana. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Sana ato na masabtan. Yang Holy Spirit nga nag-live inside of us siya silyo sa atong kaluwasan kay naaman sa atong kinasuluran. Oh, you see that? Nakay assurance of salvation, my friend. Nakay eternal security. Sana inyo na masabtan. Makita po na sa Ephesians 1:13, Romans 8:16-18. And lastly, number 7, aside from companion, protection, conviction, education, provision, assurance of salvation, puros man na yung mga N ang last. Number 7, ultimate redemption. We have the blessed hope, paglaom sa katapusan mga adlaw, labi na sa pagbalik ni Jesus to get all of us in Him and will be with God for eternity in heaven. Hallelujah! Pagbalik ni Ginoong Jesus, kwaon ta niya og hangtod sa kahangturan, uban na ta dito, uban dito sa langit, kay mo na ato ang blessed hope, mo na ato ang ultimate redemption. Palapan na to ang Ginoo. Okay. Nya, ang Ginoo kauban nato dito for eternity in heaven. Makita na sa Romans chapter 8 verse 11, John 6:40, 1 John 4:17. Ingon da sa 1 John chapter 4 verse 17. Tama dirilay? Paabot sa sa 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world, and because of Jesus and His love perfected among us, that's why we can face God 100% with confidence, with boldness. We can face the judgment, all right, or evaluation kay nga naman naanata diha kang Jesus. As Jesus is, kay sama ta, we have the same privilege and rights para kay Jesus, because as Jesus is, so are we in this world. Kung sa'y katayuan sa ni Jesus ay amahan, mo po daw na itong katayuan karon. And that's your new life, new position, and new identity today under the new covenant of grace. Ug mo na yung mensahe sa 1 and 2 Chronicles. Glory to the God of grace. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Please, I request everyone to please rise. And this time, agampo ta. My friend, diha sa imuhang gitindugan karon, mo na'y imong kinabuhi, bagong kinabuhi karon, bagong paglaong, bagong identity. God is in you. God lives in you through the Holy Spirit. So if Jesus was to rebuild as the temple, the one who tabernacled us or indwelt us from 1 and 2 Chronicles, today, my friend, the temple is no longer the temple of Solomon, but the temple is us.
the temple of God through the Holy Spirit. And my friend, i-realize yun na nga ang Ginoo na sa mong kinasuluran karon pinagi sa Holy Spirit. God is in you. God is dwelling, living inside of you. So my friend, nakay kompanyon, ganghanan nga kauban kanunay, so sana sukat karon dili na kamahadlok. Mausap na imong perspective sa imong kinabuhi. My friend, dabi ang imong advantage compare sa mga non-believers. Kay wala sila ignon ani atong gisgutan karon. Ikaw lang ug ako. Kitang tanan nga nadiha kang Kristo. Natay companion. Natay protection. Natay provision. Natay education. Natay tigtudlo sa tuwa ang Holy Spirit ato lang gid siyang i-recognize. Natay assurance of our salvation, natay unlimited provision, wow, power against our enemies, against sin and challenges sa kinabuhi. Ug natay ultimate salvation, ultimate redemption, assurance of salvation, because the Holy Spirit is the seal of our salvation, the witness of our salvation. Hallelujah. Wala, my friend, ang kaluwasan nga mong nadawat forever na, kaya ang Holy Spirit nasa mong kinasuluran. Ang ato lang yung buhaton, my friend, sa atong pagkinabuhi, ato lang yung i-recognize ang presence sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Matag-adlaw sa atong pag-eskwela, pagpanarbaho, sa parenting, kay para ang fruits of the Holy Spirit mo ay mag-manifest sa atong kinabuhi. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, goodness, and self-control. Wow! Nakakaana, my friend. But we have to allow Him to manifest in our lives every day. We have to allow the Holy Spirit to manifest His fruits in and through our lives. Kung ato nang buhaton, people may see Jesus in us. That's why dito sa Galatians chapter 5 verse 22 ang gisulti fruit, not fruits, fruit singular, because it is referring to the Lord Jesus Christ. Kung muna'y kinaiya ni Jesus, love, joy, peace, patience, mga mga characteristics and virtues na makita nato kay Jesus. Gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. So i-allow lang yun. I-allow ang Holy Spirit na mag-manifest yung mga fruits sa atong kinabuhi, ang characteristics and virtues ni Jesus sa atong kinabuhi. And that's your new life, new identity, new position today, my friend, under the new covenant of Christ. We are now God's temple, not the building itself, but us believers. We are now the temple of God. Father God in heaven, O God Almighty, thank you, Lord, sa mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan ni mga himaya. Kaya mo pag-ampong ipasalamatan ka. In Jesus' name, all God's people will say, Amen o Amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Let's remain stand.